karon, padayon paghihapon ang atong pagkigbatok sa sakit nga dinggi. Mga kabarangay, kauban ang mga health workers sa syudad o sa Times Beach Health Center. Kaya natin to. Kapitan Robert Ilnar Ulan-Ulan ang nanguna. Aksyon dayon ang iyang gipatuman, proteksyon o kaluwasan sa iyang ginsakupan. Mga kaigsuunan, may buntag ka natong tanan. Karong adlaw, Agosto 21, 2024, kagipangunahan ni Kapitan Robert Ilnar Ulan-Ulan, kauban ang mga opisyalis sa Barangay 76-A, Bukana, health official sa syudad o sa Barangay Health Center sa Times Beach, gilibot ang Porok 24-B Sampaguita Street nga sakop sa Barangay 76-A, Bukana, aron ipasabot ang importansya sa kahinlo o pagpasabot sa katawhan kung unsaon paglikay o pagbatok sa sakit nga dinggi. Gipasabot usab ni Kapitan Robert Ilnar Ulan-Ulan nga ang maong lugar nga subject for demolition ug naa na kini sukad sa iyang pagbalik sa paglingkod isip kapitan sa Barangay 76-A Bukana. Maunga kung makamatikod ka nga adunay naguba nga balay nga daw napasagdan ug adunay stagnant water o napundo nga tubig nga atong makita. Si Kapitan Robert Ilnar Ulan-Ulan naningkamot nga ipaglaban ang katungod sa mga residente nga dili gayud madimulis sa ilahang mga panimalay tungod kay usa kini nga gireklamo sa mga residente ngadto kaniya nga kinahanglan niyang pangitaan og paagi ug matud pa nila si Kapitan Robert Ilnar Ulan-Ulan maoy ilang paglaom sa problema nga ilang giatubang. Sa paglibot-libot ni Kapitan Ulan-Ulan, kauban ang mga opisyales sa barangay, mga health workers sa Task Force Dinggi ug ang among grupo sa documentary nasaksihan mismo nga ang maayong polisiya sa pagbatok sa dinggi mao ang pagpasibya sa mga informasyon ngadto sa mga residente o pagtudlo sa mga asa dapit lagmit magsugod ang kitikiti o sa pagpanglimpyo sa palibot. Sa usa ka surveillance nga gihimo sa balay sa Silvano family, nagkuha og sample nga tubig sa dish drainer si Chris Asampaga ug didto nakita nga adunay kitikiti. Matud pa ni Chris, ilang ipa-laboratory check ang tubig nga anaay kitikiti. Aron masabtan sa atong mga nagtan-aw ni ining video, atong isaysay kung unsa gayud kining dinggi ug nganong kinahanglan gayud kini nga malupig. Ang dinggi usa ka sakit nga makamatay ug dili kini matambalan dayon ug kini nga sakit mutakod sa tawo gikan sa paak sa babayeng lamok nga gitawag og Aedes aegypti nga may dalang dinggi virus. Ang lamok nga Aedes aegypti mangitlog sa tin-aw nga tubig ug sa dili modagayday nga tubig ug makalupad kini sa gilayon nga 50 ngadto sa 300 metros gikan sa gigikanan niini kung ting-ulan ug nagadaghan kini sa panahon nga ting-ulan ug mangitlog sa mga nagkatag nga mga butang sa atong palibot ug ang paborito ni ining lamok nga paakon ang init nga panit ug ang naglihok nga tawo. Unsa po kining kitikiti? Kini nga mga gagmay nga itom nga dili pahamto nga mga lamok nga nagpuyo sa tin-aw ug malinawon nga tubig. Ang itlog sa lamok mahimong kitikiti sa sulod sa 2 o 3 ka adlaw. Ang metamorphosis sa lamok nga Aedes aegypti mahuman sulod sa 12 hangtod 20 ka adlaw gikan sa pagkahimong itlog, larba o pupa hangtod mahimo na kining lamok. Sa atong nahibaluan, ang membro sa pamilyang Silvano nga si Lilibet, 10 anyos nga bata, nagpositibo sa dingge. Ug maayo na lang kay nahibalaan dayon kini og sa dihang gidaladayon sa iyang inahan ngadto sa doktor og human gi-laboratory test kini og nahibalaan nga positibo ang bata sa dinggi. Sa diha-diha dali dayon siyang natambalan og naluwas sa makamatay nga sakit.
Wala pod kini palampasa sa grupo sa Task Force Dingi ang pagpahigayon sa hinanaling intervention alang sa search and destroy method ngadto sa balay sa pamilyang Silvano. Ug sa diha-diha nagpahigayon dayon ang Task Force Dingi Group og misting o pag-spray nga adunay tambal sa sulod sa balay ni Silvano. Sa mga abandonadong lugar, kung asa adunay tubig nga nagpermi o stagnant water, gipangbutangan usab sa Task Force Dingi og chemical nga gitawag og organics aron kini mamatay ang mga kitikiti. Nagpahigayon pud usab si Rinaldo Gorgonia, PCW worker sa City Health Department dinhi sa syudad sa Davao og membro sa Task Force Dingi ang paghumol og mga kurtina aron mahimong artificial breeding site. Ang kurtina ihumol usab kini sa container nga may tubig o kisagulan kini og chemical aron mapatay ang mga lamok. Tudo bantay ug wala gayud biyae ni Kapitan Robert Ilnar Ulan-Ulan ang pagpahigayon sa mga surveillance o pagsanta sa Dingi sa maong lugar. Mga pagpasabot ni Kapitan Robert Ilnar Ulan-Ulan sa ilahang tinguha alang sa mga residente sa Barangay 76-A Bukana o mga health workers ani ana ang interview. Good morning. Niyataron din sa Barangay 424-B Carillo Compound. Niagi pa higayon diri no ang nagpundak og individual nga house to house nga gitawag nga testing aning tubig karon ka og positive ba sa dengue cases ka. Unsa man siya ka request mo sa City Health or nahibal-an lang gid nimo nga daghan kayo ng mga bata diri nga about aning dengue cases? Actually, last week, nag-istorya kami sa taga City Health Office na mga report na mga dengue cases diri sa barangay. No, in particular, diri karon sa Purok 24 Dasmi, doon ay mga more than 10 affected karon sa dengue. So, hindi mo dahil na mo karon, nag-ingat sa City Health na magandang dito kining sa Judicial Campaign, sorbihon karon ang mga palibot nga kung di man asagikan ang maong mga lamok. So na-found out karon diri naman pa karon sa area, na-found out karon diri nga doon nag positive kaya kay mga kitikiti diri, no, gani nagunitan nga report nga kini nga mga kitikiti nagdalag gid sila og kining ginatawag nating dengue sa mga sakit nga dengue. So far karon is nag-house to house campaign karon ang City Health Office para sa pagpahimang sa mga katawa kanang inyong mga drum diha nga naay tubig kuha ka na ninyo lalo nang gipuy-an na kitikiti. Kaya kanang kitikiti karon nga dengue nagpuyo ka na, wala na nagpuyo sa hugaw nga lugar, nagpuyo ka na siya sa mga limpyo nga lugar. So nakita karon base karon sa result karon sa pag inspection karon sa City Health na positive yun na hindi rin nakita karon sa Purok 24 Dasmi. Alright. Sa paghimo karong adlaw buntaga ka ani na individual testing sa mga tubig nga naay kitikiti. So nakita na to sa Sampaguita Street no nga naay stagnant water tungod ato nga balay nga murag wala ni nagpuyo nga demolish na no. Then tapos ka ang ilang problema daw nga wala ni kalutsan sa mao nga tubig kay na stagnant na gani kay kanang dapita daghang cases sa dengue. I think tulo na sa imong masulti ani ka. Actually tinuod jud kana no mo kana isa sa mga observation ako diri karon nga in spite nga adunay budget karon ang DPWH ang city government nato paghimo og kanang drainage no kaya nganong na stagnant kana tungod kay walay drainage. Unya ikaduha ang kanang ato karon nga kung mahimo gani unta ikol na ko ato sa Regional Office kailangan ma-utilize na gyud ang kining creek ay diri karon sa may Kabakan to Tayo Streets, particular diri karon sa may Carillo village na ni sa creek no. But ang problema is gipantabunan na, gipantambakan na ug man ay resulta nga dili na makadaloy ang tubig ug gipuy-an na karon sa mga lamok. So akong panawagan karon nga kung mahimo i-utilize gyud siya. Diri sa likod na nakita nato karon sa actual nga pag-service sa City Health nga diha ang road no daghan jud kayong kitikiti. So ang pinaka-solution gyud utilize ang kanang gintaw na tong creek or kanang mga
kining gihimo karon sa Ikulan sa Birdon, gihimo karon ni Consoni nga diin man ilang gipangkural ang portion sa mga taong ilang gipang demolis na dili nila pagion ang katong proposed project for drainage. Dapat ginakwaon gina siya. Supposed to be dili sila tagiya direct. Ang tagiya direct ng kabakan to tayong the city government. Dili sila magkural supposed to be ilang taga-agoy gyud ang kanang drainage na to. Kaya naay budget gikan si DPWH nga mo na hinungdan nag-stagnan ang tubig karon nagkaroon adinggi outbreak karon ang barangay Sinisdas particular diri sa kabakan to tayo Yes. Si Kapitan Robert Ulan karon nga panahon na gatutok pud ani nga problema karon sa case about aning dinggi. Sa pagkakaroon ka isuking ang ilang panimalay which was 1 hour usa pa sila kabalik. So ang ilang panawagan karon kap nga unsaon jud kuno pag sulbad ning ilang problema kag sa unsaon pinaglimpyo tanan pero surrounded sila sa tubig nga stagnant. So sa imong gisulti kanina inline ni siya. Kung sa imong additional pa ning kasulti ka. Ini na lang yun. Solusyon. Panawagan ako kay Mayor nga isolusyonan yun ang City Engineers Office. No? O pangmagnoan ang kining konsumhi nga nag-angkon sa mga lugar nga dili gyud pwede nga ilahang babagan ang agianan sa tubig. No? Itagaan gyud nila goy ang kanang proposed karon project sa DPWH sa city government nga maghimo daw og drainage diri sa atong barangay. So sa wala pay mahitabong drainage ka kung sa participation sa barangay ini ka nga for immediate action aning labi na gyud mga balay-balay nga nilang mga anak na nanay kaso sa dili. Actually gyud kami sa barangay karon isa wala ko'y mahimo, no? Kaya yun ana ang sitwasyon karon. Ang ako na lang is to educate na lang sa mga tao. Akong gi-advise sa mga purok leader, gani nag-conduct na gani nag-organize ang task force dinggi sa barangay nag-involve pa mga purok leaders na to para i-disseminate na to ang kanang paglimpyo sa ato ang tuguran. Ang talang yun na. Kaya nga no, bawal kami mag-implement without the consent of the city health office para nang mag-inisip ang tao may paging di man pwede kung dili may manangit sila kaya ang paging is dili ginaw na kaysa advisable kung naay time no so mga dito may mag-rely sa city health kung sa'y buhatan mo sa barangay. Sa kadako diri sa sakop sa barangay 76-A going diri sa Purok Talisay sa Pagita Street ug uban pa mga street ug mga purokap naabay sunod atong atuan para i-handle atong individual nga atong testing sa ilang tubig mga naay kitikiti. Depende na sa karon sa city health no kung masa ang particular lugar nga reported nila no reported sa ilang alarming na kay more than five numbers of affected sa dinggi. So mo naman na no sila nadala sa datos ang barangay walay dili na concern sa barangay, concern na sa city health. So kung sa mga advice sa city health kung dito anong lugar so mo tupod mo dito. Yes. Usa pa kini pamatuod ba kani usa kini sa problema nato dinhi sa barangay kani bitaw nga about ani mga dinggi cases kap nga which is nangita kag attention pod sa ato ang mga city official nga pagtabag usaw pagsumpo ay ni kap. Wala man bita na himo kami ang sa LGU is mag-rely kita sa city health no? Kung sa manggali kasi sila na kay balo sila ang may knowledge ini so kung sa advice nila mo na buhaton namo as kami mga elected na naa sa barangay karon. Okay. No? So mag-rely kita sa tanan kung sa advice sa city health. Okay kap panawagan na lang nato kap kay uban na mga constituents kap nga nakita nato ang mga ligid butang nila sa ato in which is one of the causes po na nga anha dinha ang mga kiti-kiti mupuyo. So unsa nila to nga additional nga panawagan nato kanila kap. Kanina lang yun akong panawagan sa mga constituent. There is atong barangay Sibina, Tibuok Barangay 76-8. We are the biggest barangay of Davao, populated, dagantag mga panimalay. Kung mahimo na lang yun, is self-discipline ta, no? Manglimpyo ta sa atong tugkaran. Manglimpyo ta sa ato ang sulod sa atong panimalay. Sumala pa sa advice sa ato ang city health, ihuwad ng mga tubig nga diin man dugay ng nag-stock diha sa inyo like sa drum, laton, mga balik kung sa padiha. Ihuwad ninyo na o kanang mga gagmayng mga nag-stagnant sa inyo ang lugar, tambakin ninyo na
kita na lang yun ang kita ang sarili nato ang atong tukaran na lang ang inyo i-maintain ninyo kay mauna ang usa sa mga solusyon nga gi-advise sa ato ang City Health. Although naman tayo soaking ako atas ko karon og advice sa City Health kung unsay dapat paliton sa barangay nga medicine para pagkanda tao soaking kanang soaking basaon ang inyong kortina basaon ang inyong moskitero para dili ka dulang labo unya og kanang kanal nga butangan nato chemicals mo nay akong gipangayo para sa City Health kung unsa ng klase ng medicine kay mag-provide ang barangay niana para at least kamo mga constituent kamo sa barangay dito na lang mo mangayo og medisina para intended para diha. Niya na pod ang interview ni Ma'am Melodina Babante, Head Davao City Health Tropical Division, aron atong mahibaluan ang ilang gipanghigayong lihok aron mabatukan kining sakit nga dengue. Maayong buntag sa tanan, no? So, ganina, nag-conduct mi o 100 household surveillance. So, nakita na mo nga high risk yun, no? Sa sakit nga dengue, ang kanina area ba? Because na ay mga stagnant waters, ma'am, na parting daghana ang mga larvae dito, napagali mga pupa nga nakita na mo. So, sad to say na kana siya isang ka factor na nung nagkaroon og daghan nga kaso diri sa 2024 at 2023 because ana nga mga utanga or kana nga mga Early in the morning, ma'am, nakita na po yung team na isulod sa mataga balay para pag-testing sa athletic na ikitikati. Kung sa'y first nga gihimo sa akong team? Yes, ma'am. Muna siya ang ginaingon ng search and destroy the possible breeding sites of Aedes mosquitoes. So, muna siya ang pinaka-importanting activity, no, before ang any other chemical interventions na tuloy. Kana siya ang pinaka-importante na para makuha nato ang mga possible na mga maitlogan ni Aedes mosquitoes. Because kung hindi pa muna na siya makuha, ma'am, then mo conduct ng intervention, useless ang atong paghahimuon na intervention. Kaya by the next day, nahanap nila mo ang ato ang makita. Thank you, ma'am. Actually, ay murag ni sa Larvicide, yeah. Is this safe, ma'am? It doesn't pose health hazard? Yes, ma'am. Organic to siya. Ang kitty-kitty eggs. Organic siya. Muna siya ang among ginagamit nga as larvicide kay para sa ato ang mga clean and stagnant waters. Gali na gali, ma'am, dili siya clean kay parting daghana ang ang mga basura pero daghan lang gyapon ang kitty-kitty. So, nakita na ko early in the morning, ma'am, na like for example, sa barangay, sa Pangita Street. So, ay mga cases sa dengue, which is okay naman noon as well. But kung sa'yo ang mga ini-recommendation na makatod na ito kanina na surrounded man sila sa stagnant water, which is ang nakita na ito nga balay na mag-abandon na. Yes, ma'am. Una siya, isa ka concern na mo, no? Kay ang katong nga mga areas is daghan ang mga abandoned houses. So, walay tag-iya. So, walay, ug sa pa ma'am, walay responsibility nga mo dito, manghinlo. Kaya wala may tag-iya. So, ang kanala lang, ang akong ikasulti sa mga palibot nga balay nga naay mga tao. Mag-ano na lang sila, ma'am. Muna yung pag-iino na to nga apply the 5S strategies of the Department of Health. Unang-una, katotong dinahimo nga search and destroy the possible breeding sites of mosquitoes sa ilang kaugalingon nga mga panimalay. So, moto kato sila, ma'am, no? Ang iyahang mga distrainer, mga water dispenser, nakuhaan gali na mo itong kitikiti na positibo. So, moto ilahang buhaton sulod sa ilang mga panimalay. Ang ikaduha nga is seek early consultation. If ever man na anay mga kalimtura, no, nga gipamati mga paglain sa kalawasan, moadto dahil sila sa pinakaduol nga health center para ani dire or sa magpa-check up dahil sila, ma'am, aron matagaan sila og guide mga advices sa atong mga nurses and midwives sa atong mga doktor kung unsa ang dapat nilang buhaton. Kay para nga ma-prevent nato na naay mga tayo sa sakit nga dengue. So, after na hihingod karong buntaga, ma'am, kung sa isulod na po natong i-recommend na pagkabuhaton sa itong City Health Office team. Yes, ma'am. Ang City Health Office, routine activity na mo ni dili lang ingon nga sa karon lang nga daghay kaso. Everyday, ang City Health Office tropical disease naga-adto, naga-validate, naga-himog household surveillance sa mga barangay nga naay mga reported dengue cases. So karon ang
diri sa amo is dili lang karon namo bisitahon ning area. Balikan namo sa sunod nga bulan kay tan-awon namo naman pud may ginaingon ma'am nga mga indices, no? Household indices, mga balay nga nagpositibo, container indices, mga possibly breeding sites sa lamok, mga katong containers, artificial containers. Karon amo to siyang ug sa pa i-consolidate na mo ang katong mga papel nga among gidala ganina, then i-feedback na mo sa ato ang mga diri sa ato ang midwife sa kay kapitan, i-feedback na mo kung unsa ang result ato sa amo ang validation or evaluation. So kung makita na mo ma'am nga out of 100 houses na 5 kabalay or taas pa nga nagpositibo, buot pasabot dengue sensitive, high risk sa dengue ang kini nga Ano tayo ma'am? Ano ginawa ka? Paano tayo sa Bipagi? Yes, ma'am. Sa nahitabo karon ma'am, nga 10 cases na ang reported diri. Ano na siya, ma'am, clustering of cases na ang ano na mo. Naging area of concern na mo siya. I-conduct yun na to ang fogging, although dili na mo, gina-encourage ang katawhan na sa mindset man sa tao, fogging is the solution aning dengue. Pero dili siya ang solusyon. Manglimpyo gid sila. Katong search and destroy, mao to ang pinakauna nilang himuon. But mo conduct ni diri yung fogging to stop the transmission sa virus. Kay ang virus man gud ma'am, lamok ang nagdala. So ang atong patyon sa fogging is katong mga adult mosquitoes nga posible mupaak dito sa mga nagpositibo pa sa dengue. So 4 cycles or 3 cycles ang among himuon diri every week. Rest assured lang nga wala na gyud mga breeding place sa palibot. Amo siyang kandakan og fogging para mamatay ang tanan nga mga adult mosquitoes. How about ani one of the request ni Kapitan Ulan about ani listing of medicine na punta nga matagaan siya lista kay sila nila mo kasi tawagan mo mix no para mahitabo nga sa mga ato maging sulod ng kabalayan. So abot pasabot ma'am is bangayo sila og amuang endorsement from the City Health Office kung unsa ang mga posible or pwede magamit nila nga chemicals. Sa ako ma'am is nindot na siya nga lakal ni Kapitan because unang-una ma-unload ang among trabaho, mawadaan mi og makuan mi mawadaan mi o di man mawadaan pero magamayan ang among trabaho. Okay siya, basta lang kay ang kanang chemicals nga gamiton nila is gikan sa mga na siya FDA approved, na siya MSD is approved from WHO. Then ang importante na ma'am, i-train na to ang mga tao, ang mga personnel na mukadaan ng activity. Oo, kaya naman tayo mga guidelines nga sundon. Kaya chemicals na siya ma'am. Delikado ang chemicals. So dapat well-trained sila. Then, ang ilaha is full PPE sila, protective, personal protective equipment na kasuot sila during sa kanang mga activity. So, sige ma'am, if ever man ako'y chance or magkahimo jugog chance kay Kapitan na mo endorse ana nga mga chemicals na pwede nila magamit para sa ilahang intervention or immediate response din sa barangay. Mausab kini ang interview kang Ma'am Rosita Milicor, midwife sa Times Beach Health Center. Today is immunization day. So, sinatingala no na yung mga media nasa gawas because of our taas na kaso no sa dengue. So, actually since July pa ni no nami kaso mga 8 karon nagkain na pod ka bata. Actually nakagawas naman ni sila gikan sa SPMC ang uban San Pedro Hospital, ang uban sa Linsumam. So, wala na ingon nga kabalakan gid kay nakagawas naman, safety naman po sila. Ang ako lang kung masulti ma'am nga unta mapugnan man unta nino kung kitang tanan concern sa community na kanang ginatawag na to nga uplan ulog, tanan mga lata, tanan mga bote, tanan kanang gulong kulog yun na dili maitugan og lamok. Actually pila na ka kiti-kiti among na check diri ma'am, so na namin na padala sa among
among laboratory, no, sa among laboratory diya sa main nga si Aedes aegypti o si Aedes nga albopictus, no. Si aegypti according sa among medtech is mao na siya puyo sa sulod sa balay, indoor na siya ma'am si aegypti, no. Lahi ang kaso kana murag taas siya nga lamok. Kani si aegypti nga kuan albictus kay sa outdoor gyud ni siya ma'am actually. Pero according sa among laboratory, pareho ni sila nga dengue gyud carrier. So dili man gud sad maiwasan diri ma'am kay actually ongoing ang demolition. Nakulit na mo na nga kiti-kiti is abandoned house. Tapos napadyoy kanal. Tapos hugaw pa gyud. Actually ang dengue dili lang na siya napuyo sa hugaw, sa limpyo pod siya, no. Usually sa atong water dispenser kanang iyang drainage bitaw ma'am, naka-check pod mi diha na ikiti-kiti sa atong sudlanan sa plato, naapod sila dito, no. So dapat na gyud tay paglimpyo everyday. Maura gyud na ang solusyon, limpyo sa atong kapaligiran, no. Kay dili man pod kami na lang adto sa inyong balay manglimpyo, no. Like previous week nag-operation clean up gyud mi kay grabe gyud kaugaw ma'am actually, no. So nag-conduct mi information drive, clean up drive, no. Nag-lecture pa mi with kauban namo BNS, PHW together po sa ampong kauban nga si Ma'am Regine, nagahatag gyud mi information sa community. Sa laing bahin, matud pa ni Doktora Ana Ong Lim, Division Chief ng Infections and Tropical Disease and Pediatrics sa UP Philippine General Hospital, importante gayud ang konsepto ng pagbabakuna. Ang pagdiscovery sa bakuna sa first generation ug ang paggamit ni ini sa ubang nasod apan tungod sa kontrobersya diri sa Pilipinas, wala na kini ma-distribute sa atong market. Mga 5 na hangtod 7 na katuig ang nilabay. Pangandoy ni Doktora Ana Ong Lim nga bisan pa og mapakan kita og lamok, dili na kita unta mahadlok nga matakbuyan sa sakit kay aduna nay bakuna sa Pilipinas. Sa pagkakaron, nagsalig pa kita sa strategy base sa kooperasyon sa komunidad nga magbantay sa atong kinaiyahan. O gipasabot ni Doktora Ana Ong Lim nga daghan na ang mga pamaagi sa pagsugpo sa dengue. Aduna nay 2 ka henerasyon nga ang bakuna na ang mas epektibo o lisensyado na sa ubang nasod o ginagamit na sa ilang katawan. Importante kaayo kini alang sa Pilipinas kay sa karon nagpabilin pa kita sa naandang tradisyonal nga pamaagi sa pagbatok sa dengue. Sa lamok, naatay mahimo, apan sa total nga kasiguraduhan, wala tay garantiya. Apan, ang pinakamaayong opsyon, mao ang bakuna nga sa karon ginagamit sa daghang lugar sa Southeast Asia. Ang importante, matud pa ni Doktora Ana Ong Lim nga dili ta maulahi sa paggamit sa bakuna nga aprobado og adunay track record alang sa kaluwasan ug kaepektibo. Ang atong gobyerno gitahasan sa paglisensya o pagmugna sa mga datos alang sa bakuna aron kini mahatagan og otorisasyon og maayo pod nga makasiguro ta sa kaimportansya og mabasihan ang kaagi sa ubang nasod og nga kini magamit nato sa tama ug supisyente. Sa kinatibuk-an, dako ang pasalamat sa mga residente sa Purok 24-B Sampaguita Street, Barangay 76-A, Bukana sa inisyal nga lakang ni Kapitan Robert Ilnar Ulan-Ulan ug mga opisyales, health workers sa barangay ug sa syudad sa pakigbisog batok sa makapatay nga dengue. Matud pa ni Kapitan Robert Ilnar Ulan-Ulan, basta magkayusa, makaya nato kini. Aksyon ni Kapitan Robert Ilnar Ulan-Ulan, solusyon ang katapat.